Good day, Olongapo. Ito po muli si Mike Pusing para sa panibagong episode ng Throwback. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagtangkilik sa ating programa na nagbabalik tanaw sa mahahalagang pangyayari at personalidad na tumatatak sa kamalayan ng ating lipunan. This time, let's look back sa isang explosive tragedy in Central Luzon that happened 24 years ago on June 15, 1991. Pagkalipas ng mahabang panahon, isang natutulog na bulkan sa pagitan ng lalawigan ng Zambales at Pampanga ang nagising at nag-alburuto. Ito ang Mount Pinatubo. Isang taon matapos yanigin ng 7.5 magnitude na lindol, ang Central and Northern Luzon ay naalimpungatan ang natutulog na bulkan. Nagpakita ito ng senyales ng possible eruption. Maswerte pa rin tayo sapagkat na-monitor ng PHIVOLCS sa pamumuno ng yumaong si Ray Punong Bayan at sa tulong ng modern technology at volcanic expert mula sa ibang bansa ay na-predict kung kailan ang major eruption nito. Malaking bagay ang mga scientists natin ngayon ay nalalaman na kung kailan posibleng sumabog ang isang bulkan. Disin sana'y hindi na umabot sa 16,000 ang nalibing ng buhay sa Pompeii, Italy nung magwala noong 79 AD ang Mount Vesuvius. O maaari sanang maraming nakaligtas sa lupit ng pagsabog ng Mount Mayon noong 1814 na nabura sa mapa ang kagsawa sa Albay. Tanging ang tore ng simbahan ang natirang alaala ng malagim na pangyayari. Gayunpaman, hindi matatawaran ang salot na idinulot ng pagsabog ng Mount Pinatubo na itinuturing na isa sa most violent volcanic eruptions in recent history. Panuorin po natin ang pinagsanib na coverage ng mga kaibigan nating media na itinaya ang kanilang sariling kaligtasan upang maibahagi sa atin ang hindi malilimutang trahedya. Here it goes! Delikado yan eh. Pag pumutok, hindi natin alam kung ano mangyayari doon sa mga tao natin kung malapit sila sa bundok. Tulad dito ang nag-get out. Natambakan na lahat yung kanilang kanina. Natambakan na. Kaya wala na silang makakain talaga. Apply po para sa DZRH. Dali namin na kailangan nila. So, ang number one na kailangan daw nila yung mga drums. Dahil na yung tubig nila polluted na, so kailangan nila ng drum para lalagyan ng tubig. Pagkatapos, ang pangalawa ay ang mga karton at plastic na pwede nilang higaan. Dahil as of now, ang hinihigaan nila ay yung iba sa simento. Wala pa. Pero ang mga jeep po dito sa Olongapo ay naka-ready at yung mga minibuses. Kaya kung kinakailangan na nila ang mga sasakyan, once na ma-install ko yung communication doon, agad-agad kaming makapagpapadala ng sasakyan. Narito kami sa evacuation center sa San Marcelino at kung saan po nararamdaman namin at napakalakas po ng pagulan ng bato.
ulap na habang tumatakbo kami, para kaming lalamunin na malaking-malaki na talagang kakainin kami. Parang may naramdaman akong kumulog na malakas, na napakaraming kulog sabay-sabay. Tapos pagtingin ko ng kanan ko, nakita ko na kagad yung maitim, gray, may mga red, may mga parang laki-laki na malaki pa sa bundok. Unang-unang naramdaman ko, takot. Tapos nag-cruise na lang akong ganito. Ika nga, medyo mababaw ito the other day, nung aming pasyalan, pero ngayon ay medyo lumalim na. And you know, the damage in Olongapo, hindi alam ito ng bayan, ang damage sa Olongapo, napakalaki, itong pinakamalaki sa buong area. Especially the 1st District of Zambales, including the 1st District of Zambales, Subic, Castillejo, San Marcelino. And sa Olongapo, we're 95% damage. We're practically pilay doon sa hospital. Nasira ang aming hospital. Our classes cannot open because wasak lahat ng mga classes. We have no power and we're having a hard time because kulang kami sa basket trucks at sa line trucks. Today, with the U.S. fleet gone and the U.S. jets flown out of harm's way, we flew as near as we could to what was once the American Navy's largest seaport this side of Asia. Destroyed cranes, dry docks filled up with ash and sand, barracks without roofs are testimony to a grim reality. Subic Base has lost its war with an unconventional enemy, nature itself. I think it's purely coincidental. We just had an earthquake, we just had a major earthquake, real world-class earthquake, and then we have this one of the world's largest eruption this century. It just happened.
It just happened, and maybe it's because also we are in a very tectonically active part of the world. Talaga yung bahay nga namin bagsak, pero talagang lumalaban kami para mabuhay ulit yung Olongapo. Palagi ko, wala pong taga-Olongapo na hindi nag-iisip na ibangon ang Olongapo. Ang Pilipinas po ay nasa Pacific Rim of Fire. Ibig sabihin, expected na natin na mararanasan ang maraming bagyo, lindol, at pagsabog ng mga bulkan sa ating bansa. Pero laging paalala sa atin ng disaster management agencies at ng Philippine Red Cross, preparedness is the key. Ito po si Mike Pusing, Red Cross volunteer, reminding you about the Philippine Red Cross slogan, to be always ready para sa kaligtasan ng ating mga sarili. Always there para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. And always first upang sumagip ng buhay ng ating kapwa. And here I go again saying, gawing nating gabay ang nakaraan para sa mas matatag na kinabukasan. Thank you po sa lahat ng views and likes. Make it a habit to watch Throwback. May natutunan ba? Sana po meron. Until next time, see you.